pick up kanina, the baby. Ito na, napik ko na sila ito. Tinanggal na nila yung SD dito, pati yung pack. Alam din. Tama naman kasi, magbabiper naman pala kasi sila first pick. Pagtanggalin na SD doon. Team Liquid, kala ko Same pa rin. Kala ko mali-let go yung Razor eh. Kumbaga ito pa rin yung binan nila kanina, no? Yung Huskar, Chen, and Razor. Yes. Okay, Viper ulit. Jimmy kasi, siya yung mga na-adapt ni Sulap yan ha, yung Husker carry na yan ha. Diba? Kung kaya mo naman kasi laruin ng carry, why not? Why not? Pero eto na nga, Viper, again, first pick for Mouse. Sila naman this time yung Radiant, pero talaga confident sila sa Viper ni Midwan. Sa Viper naman ni Midwan, ang ganda naman ng performance niya eh. Sadyang, nung nagkalugian na sobrang dami na ng mga items, doon na siya totally nag-struggle. No? Pangit ka din kasi hindi siya nag-BKB. Most likely, kapag Viper ka ngayon, laging dapat after ng against mo mag-BKB ka na eh. Doon ka magsunod na follow-up item. Pero again, with the Brewmaster pick dito ng Liquid, effective naman. Yes. So, bro lang din ulit yung magiging sagot ng Team Liquid dito, no? Performance-wise, goods din for Ace. Hindi malayo maulit lang yung drop nila dito. Yeah. Like, nag-work naman kanina eh. Parang pasok naman yung ginawa kasi talaga ng mouse. Tingin ko talaga nagkaroon lang ng hiccups na bigla kasing umano pa sila, umabante pa sila sa taas eh. Kung mas malinis lang nila nalaro yung game 1, piling ko nakuha nila yun eh. Pero since wala ka ng pack na pwedeng hugutin dito for Nesha, Viper yung makakatapat mo. Sniper na ni Nisha to. For Kontrahin mo na. Sniper cop, no? Kung sakali. Huwag naman nata yung cop. Kawawa sa Viper yun eh. Di, cop na niya yun yung tinatapat na baby. Hindi kaya niya yan eh. Hindi kaya ni cop yan eh. Pag Viper mid ka, tapos nag-pinopin ka, baka mamaya hindi maglagay ng second skill yan. Yung mag-first skill, third skill type mo kakanta ka dun. Kakawawain ka dyan sa lane. Pero Trend Protector, ito na, inalista rin ng mouse. Mukhang malabo na nga makuha ng Liquid yung katulad ng hero nila kanina. No? Dahil 3 hero na yung binaba nila dito. Alam mong gigil kay Boxy, unang-una talaga yung unang-una talaga yung Shadow Demon eh. Hindi kung ikaw din talaga, parang nakita mo naman. Kahit tayo, MVP natin dito si Boxy. Ano yung palubog na matindi. And direct yung wager daw natin. Talaga to si Paella talaga eh. Derek Kid yun, no? Hindi, si Paella lang talaga. Pag Pag may sisi, L4P. kahit si Jomay nandyan or si Eric, si Paella lang L4P. Pag may anomalya si Paella. Kawawa naman si Paella. So ano to, kailangan nilang isa pang tanggalin, no? Yung mga usual hero, hindi natin masyado nakikita dito. Like yung mga Jackie hero kanina. Let's see, tingnan natin kung doon ba mauuwi ngayon to. Dahil since nagbago naman nga yung bannings ng mouse dito, possible magbago rin yung drop na pwede nilang ipakita. Yung Warlock, the baby. Di ba? Nahanap na yung Warlock kanina. Tama, bilang talaga yung 4 na hero eh. So hindi mo na talaga mauulit, boss eh. Win run lang yung nadagdag dito, no? Per mouse. Pero at least may na-discover ako. Hindi nag-Wind Ranger yung mouse. Hindi na pinipik eh. Kung usually pag first pick Wind Ranger eh. Since flexible naman yung hero na yan. But knowing kasi yung team nila na mahilig sila mag-melee for, especially si Yamich, di ba? Yeah. Puro Pudge, Tiny, ganyan mga hero niyan, Tuskar. Wala sila planong gamitin. And also, Windrunner user din tong Team Liquid. Even kay Boxy, pwede nila i-run yan, diba? Or siguro wag na nilang pahirapan yung sarili nila. Kanina, trinay naman nilang kontrahin ng sagad si Ace kaso binigyan nila ng magandang early. Di ba parang nanalo talaga sa lane tong Brewmaster then tinambayan lang kasi nila ng tinambayan to the point na naka-recover si Jimmy. Pero ngayon, tingin ko kontrahin na nila like pikan na nila ng mga gyro. Hindi kasi natin nakita kung paano na first blood si Jimmy dun, no? Malamang nagpalubog na normal ni SD. Ang sakit kaya ni SD ngayon, pag na-normal ka ng 3 tapos dinubog ka, mamamatay ka dun, isang kasalang ng spell eh. Brewmaster kasama mo, baka nag-thunderclap yan, lubog clap, combo yun. Yung clap nga yung pang-bosset niya kanina pa eh, diba? Nung nag-level 2 na yung clap niya, talagang kada cooldown, binabalagbag niya ng binibigay niya ng binibigay. Ang sarap kasi Mox ngayon nun, Pops. Kahit yung Cinder Brew, kahit level 1 na lang yan eh. Ayan, tinanggal tuloy yung pang-counter na Gyrocopter. So, Weaver! Kung sakasakali, flexible hero nila to. Ginagamit ni Boxy yan, tapos isa sa mga main heroes din ni Kuya mo, Mickey, no? Yes. Ito na ba yung time pang Rubik, mga ganon? Nakakamiss eh. Pag may Weaver, pinipikan ng Rubik. Diba? Weaver Brew pa naman yan, parang gusto mo mag-Rubik sa ganyan. Diba? Pero siguro like pang-catch na lang. Dalawa naman yan, kung gusto mo counter rin, kuha ka ng mga hero nagsa-silence. Example, Disruptor, or mga nag-hex, Shaman Lion. Nitong mga past few tournaments natin, parang bilang lang sa kamay yung Rubik na nilaro, no? Parang walang 5, no? Boss, isa lang po yung nilapagan namin dito, over 38. Duration, yun lang nilapagan namin ngayon. So, save for mouse. They went for Tuskar. Wala, inawat ako ni Polok. Gusto ko talaga mag-mouse map to dito, pero inawat ako eh. Ano natin, ibigay na natin ang dance floor kay Sir The Tom, no? Suporta lang daw sa tropa eh. Suporta sa tropa. Support tayo kay Motski. Baka padili rin si Tom eh. No, Tom? Diyan ka pa ba, Tom?
Ganyan. Tahimik lang. Ayan na, nilabas na yung paborito nila. Paborito mo! Walang SD! Boss! Pugna, paborito mo yung pugna. Paborito ko rin yan. Di, pero favorite ni Seller yan. Kumbaga, siya yung laging pugna na support. Okay naman siya, lalo na kung ganito may ibubus ka. Against Weaver, maganda rin, no? Nakakapag-decrepify ka ng kakampi. Nade-decrepify mo yung sarili mo. Wala kasi yung ultimate stand nila si Kauri, yun yung Boy Warlock eh. Hindi ba papunta to sa Abaddon for mouse? Possible, may Diba? chance. Papunta na to sa Abaddon eh. Teka, ano ba bang mga Jimmy Hero? Ano yung mga nakalusot dito? Yung mga king, yun yung mga hindi na ban eh. Yung isip niya natanggal din. Okay. Hindi, marami pang option yan. Like, nagpugna ka kahit sino isama mo dyan eh. What Yan if ang maganda yung, sa hero na yan eh. what if lumabas yung jog niya dito? Remember, Jimmy's Juggernaut, Favorite niya rin yan. 17-0 yun, diba? Against Bro, okay naman siya, no? Wala rin namang masama doon. Nagba-battle fury ka, may clip ka. Sa lane, may ikot ka rin. Tsaka kahit iwan ka siguro nung pug na all goods ka lang, no, with the Blade Fury. And pag ganito naman, like, gaya sa amin dito, the baby, yung Weaver, pag nilaro ni Boxy yan, walang disable doon, no? So, hindi masyadong ganun ka-hassle, diba? Sa lane. Kung support pa nila lalaroin ha, pero kasi knowing Liquid to, baka mamaya yun yung Mickey Hero. Si Mickey. Lalo pa, nagmerta siya kanina, di ba? Ganda ng hugot nila sa merta na yan. Ito, hindi na pinalusot eh. Yeah. Pero nasa third pick pa lang tayo for Team Liquid. Ubus na yung reserve time nila dito, ubus boss. na yung reserve time nila. 20 segundos na lang yan. Talagang dito nila, pinag-isipan na maigi. Coach Blitz, sniper na nga, the baby. Counterin mo na kasi yung Viper. Baka maban pa yun mamaya eh. Kanina, nandun na rin naman na yung chance eh. Open lang naman yung pack. So, I'll go for pack, sabi ni Nisha. So, tinanggal niyo yung pack, edi sniper na ako. Diba? Walang hiya ko, ito yung tatlong core ng Liquid. Grabe yung drafting pattern nila dito. Grabe yung pinakita nila dito yung drafting pattern. 10 seconds remaining. Okay. Okay, Battle of the Gods to. Hindi, pero ano na to yung mga to eh. Lumusot na sa akin to. Wala na sa goat list ko tong mga to. Si Mickey, pati si God, boss. Nagpakitang gilas na to eh. Pinakitaan na rin ako ng matitindi nito. Tsaka nitong mga nakaraan tournament, Mouse, Team Liquid, sila yung mga nag-champion, diba? Yung Mouse, yung sa inasar pa nga sila doon, magkakika na ba? Si Jimmy yung inasar agad doon, nung pagbuhat. Yeah, pero kasi like maganda naman yung Hindi ka pasok naman makik. ng Mouse. I mean, after TI, nag-champion sila na isang main event. Tapos lagi ka naman consistent na doon ka sa top 4, top 4 na nga actually lagi. Yeah. Top 4 ka ng mga main event eh. 10 seconds. Ang nakakabigla is yung pagbulusok nung anong team to? The baby, yung nag-champion nito nakaraan. Team nila Saksa. Watson. Team nila Watson. Nila Saksa, nila Watson. Ayun na lagi nakakalimutan yung pangalan ng team na yun. So, Underlord pick for Mouse. Maganda naman, Weaver, pati itong Spirit Breaker yung kalaban mo, yung mga tipong Pitop, nururot. bayad na bayad yung Pitop Malice. Yes. Yandex yan. Thank you, Mau Yandex. Gaming. Ayan. TY. Boss Arbs, huwag ka nang nakikiyandex, baka tamaan ka sa akin ha, Boss Arbs ha. Sinasabi ko sa'yo. Hayaan mo na sila dyan, huwag ka nang tumulong pa. So, makikingin list dito ng Mouse, no? Pero parang sa ganitong style, most likely ako naniniwala talaga akong Weaver na ni Weaver na ni Mickey. Ayan. Nag-SB sila eh. Itong si Spirit Breaker, ang role nito laging 4 eh. The Space Cow. Pero may chance pa rin ha, like yung 5, di ba? Sabaw kasi nito mag Pag 5, Ano kay pag post 5 ka kasi as much as possible ayaw mong iwan yung safe lane. Ayaw mong mag-rotate. Knowing Spirit Breaker pag nasa post 4 ka kasi, ang dali ng trabaho mo, magkakat ka ng creep, ikakat mo papunta sa offlane, pwede kang umalis, pwede kang mag-stack, pwede kang mag-charge papunta sa ibang side ng lanes. Compare mo sa 5 na hindi ka pwedeng basta-basta umalis dahil iiwan mo yung carry mo eh. maganda Sir Tom, no? Yung ganap dito. No? Pero kahit sabihin natin nakuha naman yung tamis dun sa Sniper Viper na match up, hindi ba parang syempre may tag-decrypt lang, lalo pag right click yun din, may snowball save din. Maganda ka mo dito yung Underlord. Ito, isa to sa pang-counter sa sniper eh. Dahil every time magpapakita ka sa teamfight, bigla kang lalapagan ng gate nito eh. Sulputan yan. Pwedeng 2 to 3 heroes, no? Kasi pang-counter to sa sniper, boss. And in a way, hindi lang si sniper na counter niya dito. Yung mga Weaver, yung Or, mga Spirit Breaker. Di ba natin siya na-overlook? Like, hindi, sa mid na talaga ni Nisha na yan. Wala na yan. Ayun binanay Abaddon, no? Kasi tingin ko yung Underlord lulusot eh. Hindi naman ibaban yan eh, no? No? Dapat inuna na nila yung Abaddon eh. Like, ang dami pa rin nila pwedeng ipika mo ng mga offlane like Centaur, Pero look at the respect. Tide. Coming from Team Liquid. Tinanggal pa rin nila yung brood mama dito ni Jimmy. Okay. And yung Baka Rubik, siguro gawa ng matchup na rin. Like ngayon, baka lumakas, nagka-pug na nakasama. Ngayon, kung lalagyan pa natin ng broodmother na wala tayo masyado pang spam eh. galing nga natin doon, the baby out of nowhere, o biglang may ban na Rubik nga din, no? Pero sa Team Liquid naman, no?
Kasi nga mukhang Weaver ano na to, post. Kung ikaw yung mouse, nag-iisip ko na dito, Weaver carry nata ni Migi to, nag-SB, post 4 si SB. So it's gonna be the Dragon Knight Very last casual pick hero. para sa mouse. Maganda naman siya, sniper kalaban mo eh. Kaya kailangan mo nang papasokin. Kung yumaman ka man na DK dito, kaya mo rin si Weaver. So moment of truth, remember. Unless 5 Weaver nga yan, bigla kang pumik ng mga ursa-ursa dito, pwede naman gawin din ng liquid yun. Maganda naman yung ursa dyan in a way. Bakit Undertaker yung mare-repair ko, Boss JK, kay Julius. Shout kay Julius. Wrestling fanboy kasi si Polo. Oo. Ganap kasi siya caretaker. Kahit sino, idol mo yun. Kinoment ko Undertaker. Nung bata ako, kinikilig pa ako pag lumalabas si Undertaker. Eh, usok-usok pa yung stage eh. Tingnan mo. Ayaw mo maniwala eh. Pwede nga mag-ursa, Weaver 5. Mickey. Ganda nung hugot nila sa last pick. Muerta kanina. Tapos ngayon sinundutan ng Dragon Knight. Ano rin eh, parang imaginein mo, bro, pati ursa pwedeng tumak, may SB pa, tapos may sniper ka na possible ma-preheat. As long as pre-hit si sniper dito, looking good yung lineup ng liquid ah. So, Okay na, Boss Tom, bili ka na ng dinner. Tofu is Pa-dinner ka na. willing to play possession 5 Weaver nga dito. Medyo leaning towards sa Aussie Team Liquid the baby. Nakita natin kanina kung paano nila na ipanalo yung bro eh. Dito naman, at least ngayon, mas dumami yung way para mag-start yung team fight nila. Meron kang Spirit Breaker. Medyo underlining lang dito kung sakasakaling maging maganda yung game ni Boom. Gets ko na pwedeng mahirapan or sa yung kalane eh. Pero kasi baka may buhay. Si Boom yung dito eh, yung magki-Crimson Pipe talaga para sa kanila dyan Puro physical damage pa naman sila, no? Yeah. And ngayon, ang maganda sa may item, sa team item, hindi na di-dispel to eh. Hindi na pwedeng tanggalin. Undispellable na yung mga team item kaya papasok, baka mamaya pumasok yun. Kung maganda yung game ni Boom Pero at least for Jimmy naman yung support dito, Pugna tsaka Tuskar. So andun yung mga saves. Tapos may team Pang-ano din kay item, Ursa. team item pa mamaya din kay Boom. So tignan natin if they have what it takes dito, Mouse, para makagante sa Team Liquid or Team Liquid naman, 'di ba? Ba't pa tayo magpapagod-pagod kung dito pwedeng tapusin at mapag-qualified na, gawin na, 'di ba? Maganda sa Liquid dito, like kung ma-stabilize nila yung early nila. Kasi as long as maganda early nila dito, routing yung lineup na naman nila ng mga long game eh. Tipong pag umabot ng mga 35 to 40 minutes, palamang na tong hero nila, sniper ursa to eh. Compare mo sa may mouse na Viper ka na naman, naging Viper Underlord yan. Ayan yung mga heroes na pag hindi mo na ipanalo ng early, hindi nagtuloy-tuloy yung snowballing, eventually makikita natin na pwede mag-fall off yan. So this is game number 2, guys. Dalawang series lang tayo for today. Yes. So abang-abang na lang tayo. Buong January, guys, wala tayong LAN event dyan. Talagang more on inubos for the qualifiers. Kayo, maglalaro kayo qualifiers tomorrow. Open bukas, open qualifiers. Pagalingan ta, baby, talaga. Ikaw, the Gagalingan baby, nila. Batak yung mga team. Yung mga player Gagalingan ko, mo, batak. syempre. Kasama ka dun eh. Nakita ko, batak sila mag-practice na eh. Ganda. Si BDC, kalaro namin kahapon, basketball din. Active sila mag-practice. Kahit ngayon, kanina before ako pumunta dito, nagpa-practice sila eh. Buti pa coach ng Exio na naglaro basketball din kahapon, panalo din. Ikaw, hindi ka Injured naglaro. ka ako eh. Paano ako Hanggang maglalaro? ngayon? Hindi naman ako injured sa paa. Ito yung kamay oh. Yung sa kamay naman. Masira na lahat, wag lang yung kamay ko. Hindi ako makapag-cellphone at computer. Sapahin ko kayo, sino ba nagpa-basketball dyan? Si boss? Wow, huwag naman si boss. Sapahin ko, hindi ako ba-basketball dyan? Huwag si boss. Lumalaga na kapag laro ka na ng first series, okay na. No first game, okay na yun. Antindi mo naman kasi nun, babe. Ngayon ka na lang nag-outdoor ng laro ng basketball. Ano to, mga 2 months na, 2 months recovery to. Na-injured ka pa. 2 months recovery to kung kamay. Kaya nga sabi ko sa'yo, kaya parang nag-hibernate ako. Lagi ko nakatutulog, napapahinga ako eh. Nabalagbag na yung tuhod, nalungganisa pa. Okay Asuhin lang mo. yung tuhod, walang problema to eh. Inaano Sanay kasi na may injury yan eh. chinichir kita doon. Asuhin mo, the baby, di ba? Yung kamay, yung masakit itong naituhod ko. Hanggang ngayon, hindi nga ako makapagbukas ng bote, boss. Boss baby, may iba bang tournament ba bukas? Dahil mga open qualifiers na lang tomorrow. P-sure ata, boss. Kung yan. sakali, kung P-sure. yun yung may broadcast pa natin bukas. May chance. Okay, papalipat lang natin kay Direk yan. Direk, paayos na lang yung logo, nagkapalit na to. I-switch mo lang direct. Make it lipat. Kayang-kaya ni Derek Eric TD. Yes, sir. So, Tofu, pressuring mid one ng a little bit lang naman. Walang first blood na magaganap. In terms of bounty room naman, 2 for 2 lang, the baby. Si Space Cow, pinapalo-palo ni Dragon. And mamaya tong space cow na to, the baby, especially, saan ba? Middle lane, no? Effective later on. Lalo pa, sniper, nakuha mo yung tamis ng matchup versus the Viper. Alam mo na yan, nabang naman lagi si Sniper din. Pero yung Viper nga ngayon, sabi ko siya may solusyon yung hero na yan eh. Hindi naman kailangan makipagduraan ka dito eh. Lagay ka second skill, farman mo lang din. Farma mo lang. Yung katulad yung ginawa kanila ni Midwa na nagpa-farm siya virtual, pero
Grabe naman si Topo dito. Gusto niya sanang harangin si Boom para mag-stack up tong Fury Swipe. Teka, lagi tatlo. Tatlo talaga sila dyan. Babalik naman agad si Kuya mo Celery. So, Tofu. Stay put na lang siya dyan, ano? Yamich, I think yung second creep wave, idadrag niya na agad. Sa bagay, natatandaan ko to eh. Isa sa mga hero ni Topo to dati, nung post-4 pa siya sa may gaming gladiator. Nalalaro nila tong Weaver. Kasi flexible Weaver nila nun eh, post-4, pati post 1, nung si ano pa, Diracho pa. So, pag 5 na Weaver tayo, tingin mo si Minyarito yung Aghanims? Parang gusto ko makita yung Axe game sa kanya dito. Parang ngayon kasi, like, makabuo lang ng ano to, ng Solar Crest. Solar Okay na yan Crest. eh. Post 5 na Weaver. Wala ka naman natang ibang gustong buuin ngayon dyan. Kung abot late game, yung Ags talaga yung bayad na bayad. No? Kung sakali. Yun lang yan eh, tontuan yan. Basta mabuo mo yung Aghanims, ano Wala lang, boot item yan. kahit ibenta mo na lahat ng item, yun lang boot Oy, Ace, delikado siya dito. Possible. First Blood, Crystalesus. Mag-beast! Uphill, and ang ending, Celery pa. Yung posibleng ma-takedown, can you run away? Hindi naman na Mabilis yan, siya boss. kukulitin dito ng bro for sure. So, makakatakbo naman. So, walang mamamatay doon para sa magkabilang panig. Ang swerte ni Ace doon, boss. Kitang-kita ko, ang laki nung miss eh. No? Ayun na yun, itatama na yun. Mga 30 HP niya, patay na siya doon eh. Pero sa part din ng Brewmaster, gastos naman din sa kanya yun. Tapos wala siya sa lane. No? So, parang alam mo yun, ano na din, no? Parang ox lang. So, napasalve nga din siya dito. Maganda pa rin naman to eh. Kaya sa meta ngayon, yung mga stable na malalakas sa lane, pati yung mga may pre-regen, importante yan eh. Dahil sa ngayon kasi, hindi na maganda yung bigayan ng pots. So, automatic kung core ka na lagi kang napupulahan, lagi ka nababawasan, kailangan mo bumili ng sarili mong consumable. Medyo costly. Oo. Hindi kasi worth it ngayon sa support na ibigay sa'yo. Nga, No? pag core ka ngayon, bibili ka sarili mo. Unless unselfish ka talaga, di ba? Pa for the greater good. Kainin mo na tong, kunin mo na tong akin, di ba? Unless talaga hindi ka napupulahan. Ako, ang ginagawa ko, laging automatic ngayon, 2 tango pa rin pag support, pag post 5 ka, tapos papadala agad pa rin ako ng salve. Kung hindi ko man magamit yung salve, at least meron akong reserve, yun yung pwede kong ibigay sa kakampi ko. Pero yung tango, hindi na ako namimigay. Bahala yung kakampi ko. Bumili ka sarili mong tango. Dinamihan na nga yung stock yan eh. May reason kung ba't dinamihan yung stock niyan, bumili ka ng sarili mo. Bumigay na lang sa'yo. Like dati, no, automatic. May tutango na agad yung mid-ball, no? Sa bagay, demanding kasi yung mga carry. Oy, pero Weaver dito, naisahan siya. Oray ko. First blood ba yun? Hindi lumabas eh. And that's first blood, pare. First blood yan, boss. Naghati lang. Crips kasi yung nakakuha ng tamis, no? At syempre, hindi ko alam kay Eric dito. Ang nilabas, yung join the Telegram group chat, mga bossing, no? Hindi yung isang logo natin. Assist lang daw kasi. Yan. Hindi kasi lumabas yung first blood. Oo, Syempre hindi. guys, alam nyo na yan, mag-PM na nga lang kayo sa Koinek page kung meron kayong mga inquiries and mga katanungan pa. For tamisan info, no? Mm-hmm. Thank you so much, Eric TD. Ibaba mo na yan. Iyaw. Nadali mo, batang-bata, Eric TD. Nagkamali ata si Topo doon, nagamit niya yung Sukuchi na out of nowhere and ang ganda rin for Boom, no? Hindi siya napalagay ng atrophy aura dito, nilagyan niya yung root. So here comes the pressure. This time, Team Liquid, gustong gantihan Ang ganda sana. naman nung short. Itong si Boom, pero yung Ice Shard na binitawan dito ng Toscar, paid off. Ang ganda na ng plano nila eh. A-advance ni Weaver, ibla-block yun eh afterward eh. Pero nakita mo yung shard doon, lumayo masyado yung Ursa doon. Diyos ko po. Si The Baby na ang bahalang sumagot dyan. Trash talking mo, The Baby. Facebook. Ano yun? Oh, ano Kimo, ba ano sabi mo? niyo sa prediction ni Jules? Kagabi, puro sablay tulad ng Liquid at BP, sabi over daw, tapos lahat under. Di natanag ko doon si Sir Jules kasi masyado nang in love sa asawa yun. Mga wala nang tutok mag-predict yun. Inabot lang si Julio, no? Di sa bagay, ako din, panitalo ko nung nakaraan, pero laging bawi. Yeah. Nababawi naman, ang maganda nababawi. Yun yung maganda, no? At least 50-50 ka lang. Hindi lamang yung all odds. Kumbaga, bumit ako ng map 1, talo. Pero panalo sa duration. Nung next naman, bumit ako ng... At least hindi ka double kill. Oo. Pwede na. Yun naman nakataot pag naglapag ka eh. Yung tipong talagang dalawa na yung nilapag mo, dalawa pa yung na-hit mo eh. Pares pa balik. Dalawa pali. Kapot talaga sa Dima ate. So, Voxy, getting this water rune, no? Nisha, talagang he's having a good time dito sa may middle lane. Talagang pinapaulan niya na ng deny. Every creep wave yan, auto din na yan. Eh, maganda kasi kay Sniper, hindi abala tong hero na to eh. No need ka magbote, double rate ban dyan, automatic naman ka na kay Viper. But again, tingnan mo naman yung ginawa ni Midwan dito. Going forward na, ready siya mag-farm lang. A little bit pressure. Every single time ace dito, no? Most
mostly na nakikita natin sa kanya, half HP siya palagi. Talagang Crystallis. Dito ngayon, hirap siya. Hindi, unlike before na naka-first blood kasi sila. Yes. And ngayon kasi lumakas din yung hero ng mouse dito. DK Pug na yan. Alam mo na to, ito yung mga winning hero ng mouse eh. At least kay Jimmy may nakikita kang liwanag. Hindi siya nahirapan, hindi siya napatay. Maganda yung last hit niya. Pinapaulan na niya din ng deny. Siya pa Nasa naman magandang yung- kalagayan ka, no? Siya yung pwedeng bumuhay dito na dahil nakikita ko kay Jimmy, very standard build dito, paulit-ulit yan eh. Armlet Madness Dagger. Yan. Minsan nagbibigay, skip yung dagger, pero sa ganitong klaseng game, parang need niya ata mag-dagger kung gusto niyang mag-initiate. Play around din sila, no? Sa ult ni Boom later on. Kaya nga ako naglalapag, boss. Ngayon, kapag ka naglalapag ako, pag tumama, galit kayo. Ngayon, pag hindi ako naglapag, wala kayo kinokontra, galit din kayo. Kaya saan ako lulugar? 50-50 kasi yan. May susunod, tas may kokontra. Oo. Yung kokontra ang mga guys sa'yo pag tumama. Pagka yung sa sumunod, ganun din pag mali. No? Under attack. Normal lang yan. Pag lumapag ka, matatalo at mananalo ka. So now, Space Cow will die surely dito, no? Nintay na lang sa lason doon. So mid one, managed to take him out. The problem is, siya yung magiging kapalit. Nisha will take his life. Kulitan galore, dalawang support. Grabe naman si Nisha dito. Padala lang padala. Kaya nga eh. Ika-ika dito si Mickey, kailangan niya mag-ingat. Yamich. Here comes the charge. Boxy, hindi nga lang connecting Earthshock doon. So may snowball, makakawala. Ginamit pa rin yung blood grenade doon, no? Hindi ba wasted yun? Bilis ka ng transition niya, hindi niya pa nilalagyan ng snowball. Hindi siya nagpanic, no? Pero Viper dito, binabahaya na siya dito ni Weaver. Sabi ni Boss Reagan na Armlet, Madness, Dagger, BKB, Daedalus, yun daw yung standard Yun build ni nga. Jimmy. Favorite natin, laki ko pinapanood to eh. Ano ako, very supportive ako ng mouse na dahil tuwan-tuwa ako sa team na to. Pag inisip mo ito yung team na hindi star-studded, puro reject na player, nag-champion ng main event. Saan ka pa? Interesting panoorin to, especially yung mga drop nila. Oh, gandang point, Boss Boy. So there's the charge. Again, snowball lang for Yamich. But this time, I think with the Assassinate, di naman kasi ida-dive in din ng Team Liquid. Alam mo na, may buwisit ako dun sa Immortal Effect kasi nung kay SB. Nakita mo kulay violet yung charge sa ulo. Sa ulo. Medyo confusing din siya in a way. Kala mo, nakadire-diretso eh, no? Dineward niya pala yung sarili niyang ward. Nagtataka ko hindi lumabas eh. Parang secret lineup nga eh, no? With Poppy. Oo nga, no? Palitan mo ng celery, parang ano na to, secret lineup na with one, Dream team ni, ni Papi. tsaka si Jimmy. Lahat yan, kahit boom eh. Diba? Ano, meron ka mid one. Kerry Chrysalis. Ano yun, line up ng secret chat. Wala na boss, hindi na po maglalaban. Kung sino man po manalo dito, proceed na sa qualifiers. Yung Nigma versus Nabi is qualifying match din yun. Kung sino din mananalo doon, pasok na dito sa may main event ng ESL 1. Laki ng chance mo na makapaglaro sa mga tournament kapag nasa Western Europe ka, no? Ito yung sad, kung sino yung matatalo dito, laglag din. Wala na, yun Di na ba? yun. Dalawang bigating team to ah. Pero sobrang dami mo chance, like 8 teams kayo, 4 kukunin, di ba? Sa magsa-start kayo, upper bracket, proceed ka, isang panalo. Grabe yung reaction. Qualified ni ka na. Jimmy. Naabot ba yung charge? Nope. Hindi. Hindi ko sinit. Kaya nga, no? Bottom tower is under attack. Okay. Calculation for Team Liquid. Hindi ko alam boss kung mahal to. Hindi ko pa chinecheck tong SB Immortal na to. Basta kasi ako, masaya na ako dun sa set ko ng SB, yung kulay green. Naalala ko tuloy Immortal ni Jules. Nagkakasya. Pinapilot niya kay Owa kasi kakas na siya eh. Kinuha niya yung knife ko sa CSGO. Tinrade niya sa sarili niya. Ibabalik niya na lang daw. Pahiram daw muna 1 month. Binigay ko yung Immortal niya kay Owa. Nagbili ako item doon, no? Hinahanap niya. Hindi ko alam kung alam niya na ba. Binigay ko kay Owa. Pero Jimmy pa rin yung target nila with the rotation ni Sniper. Delikado na siya this time. Ito yung malungkot kasi nakapag-TP kanina si Crystallis. Lakad matatag siya kung matitake down siya rito. Next snowball pa boss. Pero with that snowball save, Space Cow! kaso lang si Space Cow na andito. So lakad matatag. Nisha will get his snap. And look at that R-Shard onto the Weaver. Yes, na-take down dun yung, nagka Wala 1 for TP 1 yan. tayo. Problema lang, carry kasi na-take down din, ano? Problema din dito. Wala sila pang-disable ata kung sakaling umabot mo yung kung ganun charge. So Boxy, Gana. when doon na yung charge. So at least yung support, no? Yun yung magiging trade kapalit dito ni Jimmy. Pwede na. Pwede Nadepensahan mo na. Nakakuha pa kayo ng trade. Kahit sabihin mo dalawang support. Di na masama, no? So, as always, equal game lang ulit tayo muna. At the moment, parang kanina lang, nung game number 1.
Boss, pag nag-late game to, labang liquid dito. Ursa to eh. Ursa game to pag tumagal eh. Kahit sabihin mo may Viper. Ano yung supports, no? Tsaka pre-farm yun. Yep. May iwan-iwan naman siya. So as usual, Bal Fury item build for Mickey. BOT na rin si Viper dito. Ayun, ito, na-charge siya dito. The Violet Charge. So kailangan niyang i-Viper strike yung sniper. Kaso lang, Diyan na ba? hindi rin pwede mag-fully commit yung sniper. Half HP agad siya doon sa simpleng binitawan. Kaso may haste rune, so Pwede po. wala ring help na binibigay dito kay mid 1. Assassinate! What is happening, the baby? Tang! Nawala yung haste na, okay na. Pero Nesha naman, bago siya mamatay dito, no, nabigyan na lang ng punishment yung Viper, and now, Yamich. UK, makatakbo naman si Yamich sa may high ground. Grabe yung nangyari sa kanya doon. Nag-level 6 pa, nagkaroon pa ng pangsapa kay Ursa. So for Jimmy, up na yung kanyang armlet. Medyo greedy rin sila doon in a way dahil, alam mo yun, ang lalim nung hinabol nila. Something good na gamit yung 45 nung Radiant. Pero wala naman silang pabasag eh. Tsaka yung Tuskar doon, no, wala siya, or wala siyang TP siguro. Sarap ng buhay niya, boss. Nag-level 6 siya bigla doon. Kahit sabihin mong namatay si Viper, yun, doon na yun eh. Okay, farm daw muna ulit si Liquid dito. Yup. Di sa totoo lang, sila talaga yung pwede mag-farm dito. Nagiging aggressive lang sila dahil dito kay Spirit Breaker. Every time nakikita kasi may sinacharge din eh. So after nitong Maelstrom, Ags na ba agad? Ganun most of the time eh. Depende. Parang dito kailangan niya ng pang-save sa sarili. Tingin ko mas maganda yung naka-fight or May time naka-shard effect siya na agad. muna. Lalo na Underlord kalaban mo eh. Tsaka pabili ka na rin ng mga, sino ba pwede bumili ng 4-stop sa kanila? Hindi rin. Hindi pambili yan ng 4-stop sa teammate niya kung mag-a-adjust yun, no? Maganda kasi mag-core type din siya dito. Pag core din yung sniper dito, yung tipong pre-hit. Ang dami mong problema eh. Double uno kayo, no? Mm. So back to farming lang muna para sa both teams. Both teams natin, naghihintay naman ng timings nila dito. And especially yung mouse kasi yung madamot. Alam mo yun, ayaw nilang bigay itong babae. Oh. Kanina pa. Laging may tao. And every time gustong basagin ng Liquid to, dapat magkubit sila eh. Yung tipong may dyan yung split, maraming hero. And kung ikaw din naman si Liquid, kung ganito yung nangyayari, kung hindi nagkakabasag yan, di mag-farm tayo. Pabor naman ata sa'yo yan. Dalawa yung core nyo eh. Kayo yung may sniper Ursa eh. As much as possible na tumatagal to, happy ka eh. For Boxy, little bit experience. Level 6 may nether strike naman na siya. Si Tofu dito ang niintay, at least magkaroon. Para kahit papaano, meron siyang sagot. If take down siya, makapag-timelapse lang din. Celery is in trouble. Kinakarate siya dito. Oo, yung Decrepit hindi niya pa ginagamit. Nabato na yung assassinate. So there's the charge. Decrep is finally Ako may used. ulti to, drawing the data siya, Paps. Hindi na need ng ulti. Isang baga lang. Enough na para mabigyan yung pog na. Grabe din yung dynamics yung charge tayo na. Parang almost 200 din. So another one for Team Liquid. 5-4 tayo. Weaver, nagpa-farm siya ng vessel. Nakita ko binili na niya yung isang item, yung diadem. Si ba na-first 10 kanina? Mouse, no? 10-8, diba? Tapos biglang napako na dun. So, out lang naman. Abot yung lason. Abot yung lason. I mean, pumula pa siya dun sa huling tick nung poison attack, boss. Naging 50 yung buhay niya. And hindi enough yung regeneration ng Fountain para isalba dito yung SB. Sila ngayon yung atake. Medyo kulang-kulang ngayon yung Liquid. And pero Malice aabot dito for boom. There's the Tumalog yung talong niya, snowball. boss. Wireless punch aabot. Main reach naman. So hindi gagamitin ni Yamich yung sapak niya rito, no? Lalasingin onte ni Kuya Mo Ace. Nandun yung eye shard. Pero kumpulan din halos dito yung side ng mouse. Hindi ka rin pwede bweste pakapante if your Team Liquid na gumo. Depend lang din yan. Parehas naman silang madamot magbigay ng first tower dito. Kanina kasi parang naging 5-5 yung atake kaya andaling to make. Shoot na shoot sa over. Tama naman itong ginagawa ng mouse eh. Nakita mo nag-TP yung Brewmaster dito sa taas. Iwan nyo lang siya. Ayaw mo atang, as much as possible, ayaw mo makommit yung ultimate nito. Yung mapoforce kayo lumaban. Doon malakas yung Brewmaster every time may ulti ng early. Parang Ravage din yan eh. Ayaw mong kalaban. Ayaw mong kalaban ng early. So, gamit sila ng gate dito. Patungo sa babahan. Viper, makikita niya agad dito yung Weaver. time Susulpot lapse si yan eh. Boxy. Ace is also here. Now mid one is in a lot of trouble. Umabot pa yung charge. Medyo makunat siya dyan, dito. Mga kaibigan kay Crystales, kaya ba nilang manlaban? Mati-take down finally dito yung Weaver. Napag-bruise split din kasi si Ace. Viper, hindi pa rin siya nati-take down at the moment. And 2 heroes going to die.
For Team Liquid, mukhang tatatlo sila. Yamich yung may Umusata chance yung Liquid dyan, mabawian, pero Mickey, alanganin to. Yes, they do manage to kill the Tuskar. Problema, 4 na kill yung pwede nila magawa. Kung makapag-TP yung Baratroom, so total of 3 ang mabibigyan sa side ng Team Liquid. Ang sama rin ng target nila eh. Imaginein mo, gusto nilang patayin yung Viper na nasa Nether Toxin. Halos hindi sila bumabawas eh. Wala naman silang hitter doon, boss. Wala pa si Ursa, wala pa rin yung sniper. Napalaban silang tatlong support doon eh. So napaganda pa sa part ng mouse. Ayan, very standard item nga ni boss. Buwi na, magkakadagger. Yun ang hintay mo, dyan baka may mangyari. And 9-5 nga yung score natin dito. 1 kill away na lang. Makaka-F10 kills na itong mouse. So for Team Liquid, yung gameplay nila kanina ng game number 1, mukhang yun yan muna yung kailangan nilang dito. Mag-chill lang saglit. Pa-farm na sila dyan. Farman na muna nila. Hindi sila basta-basta pwede bumangga pa dito kay Viper, boss. Lalo na kung ito lang yung target talaga nila. Ang hirap din kasi sa lineup nilang to, medyo lacking yung disable nila. Tapos more likely, more on physical damage pa sila, no? So yung Pug na Tuskar, hassle kung ito yung mga unahin mo. There's Assassinate, Yes, plus mo, 1. ang hirap pumatay. Yeah, and nag-BOT lang dito si Mid-1. Kita mo naman yung dedication. Ayaw niya pabayaan sa Hillary doon. Naka-charge pa rin naman at least. Pero kasi Buhay pa Nether Strike yan! is available. There's the life drain. Hindi yun enough. Hoping si Voxy at least makuha man lang yung trade kahit papano. Ang ending, Crystallis pa napunta yung tamis. Naglag siya eh. Nanether Toxin Viper strike siya. Nakita mo, gumanon yung normal ni SB, kala mo nasa time zone. Thank you sa dagger, sabi ni Crystallis. Pagkapatay niya, bili ng dagger eh. Parang preview yun, boss eh. Aha. Kung makakita ka ng bakan dire-diretso, pangkatayan yun eh. Corn beef talaga inabot. So now, applying pressure, yung side ng mouse needs to may top lane. First objective nila, be taken dito mga sir, no? Dagger na, so BKB for Jimmy para sa kanyang next item. And Daedalus potentially magiging sunod. And TP lang naman for Pog na. And make it out. Yaman ni Jamie dito. And kahit na paano, sobrang napahirapan ko din yung bro. Kanina, sobrang yaman dito eh. Snowball aabot, time-lapse. Buti na lang, meron na pagkakataon si Tofu, no? Para magamit yung kanyang ultimate doon. Late din umabot yung Tuskar. Medyo low level din naman yung stun. Kaya, for sure, mabubuhay siya doon. Okay, yaman ng DK dito. Tama yung bro, nasa kangkungan. Nakamidas pa yan ah. And Crimson is available for boom. The splash damage. Ang kita talaga nitong splash ni Underlord, no? Kitang-kita mo. Hindi lalo na pag yung siya Ultimate Survivor. Lap trip yan eh, pag nakapatay ng 3 hero. Kitang-kita mo yung clip. Is under attack. Yung swing, ang laki ng radius, no? Parang maabot ka ng mga 800 to 700, ano yan, eh, clip range. Yeah. Parang anong long range nun, no? 600. No choice na tayong Liquid dito. Hindi nasira yung advantage nila nung early. Hindi nagtuloy-tuloy yung kills nila eh. So here comes the charge. Tofu, Mickey is here. Yamich. Tutas na to kung sakali. So naantay na lang. Alam ni Tofu sa kanya papunta. Dinrag niya patungo kay Mickey. Boxing nga lang makakuha ng kill. Okay lang. Mickey naman, going forward na rin sa kanyang dagger. No? Remember, Nisha is playing sniper. Hindi ka pwedeng basta patulog lang din sa pansitan dito, ano? Hitter type naman na eh. Nakita ko ginawa niya. Nag-Mjolnir siya. So Celery, ano ginagawa ng mga support dito? The baby. Tik na yun, ha? Hindi ni Nether Strike, no? follow Nahigat up din si Boxy, so ayan na yung jump in. Weaver naman, dedeward niya na lang at least yung sentry doon. Ayaw din kasi siya tulungan, hindi siya kanina pa. Pinapalo niya boss yung Netherward eh. So, para sa Viper, Ags completed and look at this smoke play coming from Mouse. Timing nila boss eh. May dagger naman to si Crystallis eh. So, neto na yung jump in. Sentry, Observer Wards, Warless. Bye-bye. No time lapse. Ito na naman, napunta na naman sa state yung Liquid na, alam mo yun, ang hirap na naman ng initiation nila. Ang hirap na naman lumaban. Compare mo dito sa Mouse, magsama-sama lang, lalaban na sila. Imagine mo, hindi pa nagiging 5 to. Yung tipong pupunta yung Underlord with Crimson. And Roshan nga, kukunin na ng Mouse. Hindi nga pupunta. Dito yung magiging ruta, no? Roshan. Medyo mabilis lang naman to, Underlord sila eh. Aegis will be secured for Jimmy, guaranteed. Look at Viper farm lang muna. Alam niya nang kayang-kaya na ng kupunan. Kailangan kasi nilang madalihin. Ano ba tayo din mag-Firestorm nito? Oh? Abot. Hindi magja-jogging si Roshan. Wala namang contest. Di aabot dun sa right side ng river para lumipat. So once again, Crystallis, no? Siya may hawak, may karapatang mahawak ng Aegis. Abot ay Snowball. So sorry Miss Boxy dito sa part na to, no? Wala na, nag-build up na yung lason sa kanya. Kahit makapag-charge art.
charge out pa siya. Mamamatay sa laso. Hindi naman katulad to ng dating charge na basta click mo 522 ka. Ngayon kasi kung ano yung base move speed mo, yun yung charge mo so pwedeng bumagal lang din. Gagagay, lamang na naman yung mouse. Sinaway eh. Pare, lagi sinalitan tayo dun. Hindi, supporta lang tayo kay Supporta tayo Tropa. dun. Supporta lang tayo dun. Supporta yun eh. Okay pa yan. Yaman pa naman si Nisha eh. May over tayo dyan, huwag ka mag-alala. Sabi naman natin, itong lineup ng Liquid ito, kailangan ma-prolong nila. Gantong Curly, hindi yata sila mananalo talaga pa. Masyadong malakas yung hero ng mouse sa ngayon. So, Tofu, kukulit lang naman, kampante, since may time lapse, pero half HP lang. Ha? Dodge na yung Viper Strike, so okay lang. Yung kanyang buhay dyan, meron siyang 3 vessel charges. And 5k advantage at the moment for Mouse. Talagang more on farm ka lang talaga muna if you're Team Liquid. Sa game natin, Ags will be completed for a 600 gold away. Gapang na gapang yan yung Aghanim Scepter niya. That is mabuo niya yun eh, para medyo magkaroon siya ng bilang eh. Siya yung hindi maasahan dito, kaya hindi rin masyado lumalaban to Liquid eh. And now Jim is going aggressive. He wants Boxy. Abot na yata sa lason dito. There's the nose dive for mid 1. Nabasar dito rin nose dive doon. Pambili niya na ng dagger yun. Ito rin naman maganda sa lineup ng mouse ngayon. Eh. Meron silang pugna na kayang mag-siege. Kung may babawi man lang at least ace, no? Yung tier 1 tower dito na deny nga lang ni Kuya Mugum yun. Meanwhile, teamfight tayo. The Viper strikes up! Lumapit naman din. Yung distansya, hindi nagamit ng maayos. Kung mamamatay man si Crystallis, meron siyang ages. Andun yung Crimson, pero still matitake down pa rin naman nila. First time Ursa ngayon, ba? pero Ursa will go down. That's their pulse 1 and pulse 2. Damay mo na rin si Tofu. Pambili ko ng BKB yan, sabi ni Jimmy. And now Yamin still alive, pero not for long. Here comes the charge. Medyo alanganin. Tapos yung mga brawling siya, boss. Sobra. And Ace makakatakbo pa naman. 3-4-2 magiging kartada doon. Ano? I mean, 3-4-3 kaya may ages lang talaga. Ito ang Dragon Knight. Ano hindi pwedeng mangyari yun? Yung tipong maaabutan yung sniper. Alam mo naman to, allergic madikitan din yan. Ang gusto ng hero mo, pumosisyon. Ngayon, paano ka pumosisyon kung ikaw yung pinasok? Mahirap. And worse kasi kahit sabihin natin medyo ma-preach siya sa ganitong state, kung may Crimson, may Underlord, malabo talagang manalo pa sila sa teamfight. Item pa yung kailangan dito ng Liquid. And worse, napalaban sila dun sa moment na kompleto yung mouse, mas marami yung mouse, kulang sila, namatay sila ng SB. Parang 4v5 yung laban nila yun eh. So Lolobo sa 8k advantage yung kalamangan mga kaibigan ng Mouse. Naku po, yun yung kalabot niya, sniper boss, buo na yung aganim siya yung gorlo. Aha. Kakasaka ka lang lagi ng ulti niyan. Every time magpakita ka, kakasa yung ulti, marurot ka na. Ito pa rin yan eh, yung concept nung kada may ulti, may ano dun. Tawag dito, Pit of Malice. Pit of Malice. May dagger din si Viper, so talagang palapit sila lagi dito kay sniper boss. Kikill sila mga sir. Boxy, alay ba? May chance abutan ha. Dagger for Boxy na Anton. Viper strike. Both these players, meron silang blink dagger. So talagang aabutan ano, yung Space Cow. Babay muna Rough para sa game kanya. for Boxy. Ang ganda nung nilaro niya game 1 dito. Hindi BK! aray ko. Tinayuan lang ng ulti, boss! Masakit to mga sir. May isa Now, pang pito. makalit ka na. Paano Okay. na? Paano talaga na baby? They're gonna go for more. Baka halapitin ng reverse shift tong Liquid, so Yun na nga. Huwag naman. okay na. Okay na, 9k ground gold na. lead. Kaya nila kumaya ground. 30 seconds without Mickey. Boss, ang bilis sila bumasag eh. Eternity. Tignan mo for naman Team yung damage Liquid. ni Underlord plus 221. Madedelay ng Glyph. And wala kang option dito kung di i-let go. Hindi pa naman katapusan ng mundo for Team Liquid at least. Kung magbibigay ka rito ng isang barracks, at least you will live another day. Ano? Pero may... Natuto na tong mouse. Kanina kasi greedy lang tayo. Pag Oo. bumasag natin, bumasag pa tayo ulit. Pabuhay na yung Ursa, kaso lang basag na yung base nila. Ay, nangingiliti siya. Oh. Hindi pa ganun ka-effective. Hindi Crimson. Parang nagkakasa na lang ng pellet gun yung sniper doon. Problema nga ito, maaga bumasag ngayon yung mouse. Like, kinokontrol na nila. Hindi na sila nag-greedy, hindi na sila dumiretso. Kita mo, very disciplined for mouse to. Bumasag na sila ng gitna, sabay ko na.
If you're boxing talaga, sobrang frustrating sa part mo, no? Parang ano na lang bang role ko dito sa mundong to? Wala siyang target eh. Wala siyang target. Ano mo yun? Kumbaga parang pag SB ka, gusto mo yung nagtutuloy-tuloy yung e-skill ka. Ang problema kasi, pumipilit na lang siyang makapag-split. Yung Weaver 5 mo rin, kailangan makapag-farm din ito eh. Bessel, yun nga, yung gusto mo, magka-anims pa. Or madagdagan ng team item. Ang problema kasi talaga nila yung team fight. So now, first stop, at least magkakaroon na yung sniper. Alabas sa mapa si Boxy, hindi naman siya planong talunan actually ni Yamich doon, ano, in the mid one. Hanapin siya at least, ha. Hanapin siya. Buti na lang sa kabila sila nagtungo dito kasama yung Ursa. And for Mouse, no, parang afford nila na makipaghintayan na naman ng ganito. Dahil parang piling ko kailangan na lang nilang linisin ulit to. Tipong makuha mo yung next Aegis na naman doon kayo umatake. Tsaka may Brewmaster pala tayo dito, no, for Ace. Hindi pa natin siya nararamdaman at the moment. Look at this catch. Sapak Pops. Simple dag in with the Warless Punch. No Weaver and no Boxy na din dahil mapipit of Malice to eh. Boom, susulpot out of nowhere. Ayan. Yeah. Another pico para dito sa side ng Mouse. And may creeps, plus siege creeps. Sarap. Basag to, boss. Basag talaga. And no support the baby. Remind you, walang buyback for the both players. Kailangan na ata nila i-gamble pa. Nabuo naman ata yung BKB ni Ursa. And Pike na rin si Sniper. No choice, kailangan nilaban. Kailangan na nga talaga nilang i-defend pero at the moment, they are outnumbered. Look at the damage. Chris Nales just tanking it all. Sniper with the assassinate. Hindi babakat, no? Meron kasing pogue na nagagasolinaan lang siya sa likod eh. Hindi na nga greedy yan, Mouse. Natuto na. Tingnan mo. Hindi na sila nagpipilit. Waiting talaga sila sa may next rush dyan, boss. Drums. Naidagdag na item for Tiny. Brewmaster man going for Blink. Silver Edge para sa sniper dito ni Nesho. Kailangan mo ulit yung break mechanic eh. Lahat to, tatlong core ng mouse. Kailangan mo ma-break. DK Viper. Daedal is completed for the Dragon Knight. Pipe naman, mga sir, for this Underlord. Grim Pipe. Kompleto na yung Sarsa, Pops. Kompleto talaga. And Nisha? Kita siya sa wards. Nakita siya kanina duman. Yeah. Nag-aantay nga lang ng teammate si Yamich pero ang lalayo pa nung kanyang mga kakampi dito. So at least Nisha managed to run away. Kita niya rin kasi si Bro, hindi na siya nag-ready. Pwede naman sana mag-ulti yung Underlord dun eh. Tiny ba yung nabanggit ko? My bad, ha? Si Tuskar. It's to score. So, ako po, pag nabuo pa ni Jimmy yung Satanic, paano na ang Itbulaga? Kaya nga ni DK yan. Hindi Sniper. Wala Here ata comes sila the stun. pakahan. Another feed. Tofu will go down. Annoying, no? Lahat may mga pang-jumping kasi dito for Mouse. Kung kasi yaman ni Ursa to si DK, okay lang eh. Pero Baka kung baka ganito pwede ka pa, behind, no? mahirap yan. And look at Nisha. Naku po, pitok malis. Saan ka na pupunta? Napigilan pa yung charge. Hindi ka pwede dyan, Manoy. So walang Isa-stand lang si Manoy, Pops. walang buyback yung sniper. Manoy goes down. Nagalit yung Mouse, guys. Under na tayo. Okay. Sabi siya, huwag na tayo lumapag eh. Sabi sa'yo, over ka ba? Malas ka din talaga ng baby. Sinaway mo yung pangbuo ko eh. Map 2 ako, Mouse oh. Sinaway mo rin eh. Payo ko naman, Kinotra mo rin ako eh. payo ko naman sa'yo, sabi mo nga dito, game 3 to, inawat ko siyempre si Sir Tom. Hindi naman ako mag-over. Naka-map 2 Mouse ako eh. Sinaway mo ako, Pops eh. Sisihan na to. So Ace will run away. Wala silang sniper for less than 30. There's a pair of malice again for Boom. Here comes a snowball. Makakatakbo naman at least. Yun na Pero yun. wala ka ng Bruce Split sa magiging next team fight. Yun yung agalim chapter mo, Blue Split, ginanon lang. Sabotahe. Aray ko. And up na rin si Roshan dito. Ang tanong kung pupuntahan na ng Mouse yun. Kung ikaw yung Liquid, ako i-risk ko ng ilaban to. Yun na yan. No choice na eh. Hindi mo pwedeng hintayin na, alam mo yun, atake lang ulit yung Mouse dito. Nauna na nga si Topo dito. Here comes the jump in, hoping to take down this Viper. He'll fall down, but the snowball save is there. And now, here comes Mouse. Pair of Malice. Viper still alive. Dahil pa, boss! Nandun yung gasoline boy. Pili na lang kayo kung Nose Shell or dive. Petron. The nose dive. Wala na, namamatay lang ng ganun si Ursa pa. Ursa's gone. Weaver's gone. Boxy's gone. Nandun na mga dagger in. So, where do you think you're going? Ay, Sharda, harangan na. No need na daw i-Roshan, tatapusin na. Yeah. Bakit pa, di ba?
We're gonna go for tier 4s. Mouse. Okay, You want depende game number pa raw. 3. Dedepensa pa naman at least Nisha. All of their heroes may buyback naman, Team Liquid. This is very painful to watch, to be honest. Mouse dito with a dominating performance. Ayan na, Kanto huli si dapat Cardo. nung game number 1 and Cardo And Dalisay is dead. 31 minutes, 30 rather, sa ating laban. Mouse gaganti sa Hindi. ating aksyonan. Hindi rin pwede yan. Yeah. Mouse nga to, alam ka naman di mag-game dito. Hindi ka rin makaramdam eh. Sabi ko na sa'yo eh. Sabi ko naman sa'yo, sumuport nga lang Ni-ontra mo kay pa Sir eh. Ni-ontra mo Tom. pa yung mouse number 1 natin eh. Game 2 naman, game 3 naman talaga tayo dyan. And medyo very one-sided tong nangyari na to. Okay, medyo maganda yung start ni Sniper, but still, yun nga no, once magka-item, and ito yung sinasabi ko sa'yo, pag nagka-game yung Underlord dito sa larong to, finish na eh. Tama yun, ang yaman ng Underlord, 21 minutes, may Crimson Guard, may Aghanims, ano pang silbi nyo nun? Gana laning, gumana ng matindi yung laning pace dito, no? Tsaka yung mga blink dagger timing din nila. Pasok na pasok din And the yun. other way around to eh, hindi mayaman na Brewmaster, sobrang behind. Parang at the end of the day, walang nag-protect kay Sniper dito. So paano ka nga naman ti-teamfight? Tsaka yung naging decision sa Space Cow pick dito talagang wala, katsyong, no? Yung naging presence. Pagka-pick nga nung Underlord port pick, parang outdrap na sila. Pag nung na-realize ko lately. So yun na nga, mga sir, sino ba ang ating player of the game? Direct, show mo na yan. Pwede na kahit kay Jimmy din yan. Oo naman. Ay, mid ano? Pwede na Pwede rin. na, diba? Si mid one shy away sa double-double talaan para sa kanya. 9 kills with 11 assists, 74 kill participation with 20k total damage sa ating naging laban. Redemption din sa Viper niya. Pares first pick kanina. Inalat man, nagkamali si game 1. Dito si game 2, talagang malinis din trabaho, the baby. Ito na, babawi na yun. Dyan. Yung Liquid, tingin ko, deserve ng iba ng Viper na to. Aha. Like, tinuloy nyo ng counter rin eh. Pinugo nyo na nga Sniper eh. Ang problema, nakapag-farm pa din. Nagamit pa rin nila, na-maximize pa rin nila. And siguro na-realize na rin dito ng Mouse yung tamis kung ano yung mga ibaba nila. Yung respect ba nila dito? Big respect talagang ginawa nila, 'di ba? Hindi, tama yung tamis na yun. Magbabayper perspective, tanggalin mo si SD. No? Para hindi mahirapin. Yun na yung nangyari sa ating game number 2, mga bossing. Yun na nga, balik tayo sa game number 3. Sino ba ang pangatlong team na magka-qualify kasama ng Virtus Pro and Team Falcons, mga sir, para sa gaganaping tournament sa Birmingham? Balik tayo sa game number 3. Diyan lamang kayo, Dagger out.